Welcome to Donmar TV News Channel. So itong mga nakaraang linggo na ito, pinag-uusapan natin kung bakit si Senator Bongo ang karapat-dapat na maging susunod kay Pangulong Duterte. O, di ba? Siyempre, nabalita din yan, abay marami hong nagalit. May nagalit na isa diyang kandidato na kesyo, bakit nyo naman ginugulo o hinahati ang PDP? May ganyan. O ito mga nakaraang araw din, nilabas ko din naman, kinumpara ko si Mayor Sara Duterte, si Senator Bongo at isa pang kandidato, hindi ko napapangalanan ha. Aba. Nagalit. Nagalit ang isang vlogger. Hindi ko na rin papangalanan ha. Nagalit ang isang vlogger. Ha? At kesyo daw, hindi totoo na hindi pinagtatanggol ng isang kandidato si Presidente Duterte. Kasi sinabi ko, di ba? Sabi ko nung una, ito. Tinesting. Sa tingin ko, parang tinesting ni Pangulong Duterte yung mga ilang kaalyado niya kuno. Kasama na dyan si BBM. Kasama na ho dyan si Cayetano. Kasama na dyan si Senator Manny Pacquiao. At yun yung mga quote-unquote mga kaalyado kuno. O, di ba? Mga kaalyado kuno ng ating Pangulo. So, binigyan natin halimbawa dyan. O, siyempre, loyalty and being loyal, wala nang question pagdating mo kay Bongo. Senator Bongo. Siyempre, wala na akong tanong dyan. Yan ang pinaka-loyal sa loyal na loyal na loyal. Daig pa ho ang hindi naman sa daig, pero katumbaso niyan parang anak na rin ho ni Pangulong Duterte yan, si Senator Bongo. So, yun, sinabi natin yun, diba? Tapos, ang isa sa mga nabanggit natin, si Cayetano din, parang itinesting siya nung isa speakership, diba? So, parang sabi nung iba, parang nilaglag, di umano, ng pamilya Duterte, si Cayetano. O, diba? Tapos, hindi naman pagkatapos nun, hindi naman si Cayetano wala dyan. O kaya dinidivide ng mga, totoo naman, meron naman ding sariling grupo o sariling fans o subscriber o followers si Cayetano. Hindi yun nila siniraan si Pangulong Duterte. Walang ganun, wala kang makikitang eksenang ganun. O. Ngunit, nung dumating tayo sa punto ng kay BBM, ba? May nabanggit lamang ako na sinabi ko, baka rin naman, basa nung iba, nilaglag din ni kuno ni Pangulong Duterte. Yun yung basa nung iba, dahil hindi man lang binanggit, hindi man lang tinulungan sa Supreme Court, kuno, daw, si BBM sa kanyang protesta. So nilaglag din daw. Nabanggit ko na kesyo, sabi ko nga nabanggit ko na ang tanong ito bang si BBM sa mga atake ng kalabang kay Pangulong Duterte, aktibo ba siyang nagtatanggol? Ang sabi ko hindi. May nagalit. Galit. Halos pumutok ang tumbong. Halos umapoy ang tumbong nito. Tapos, isa rin nabanggit ko, si Manny Pacquiao naman. Si Manny Pacquiao naman, kudo din yan, badikit-dikit din yan kay Pangulong Duterte. Pero nung ilang kaalyado ni Pangulong Duterte sa PDP, kinampihan si Pangulong Duterte at sinasabing Vice President si Pangulong Duterte. Aba, medyo, bakit daw hinahati ang PDP? Sa loob-loob mo, sandali, ano ba sinasabi ng mga kasamaan mo dyan sa PDP? Di ba ang sinasabi ng mga kasamaan mo dyan sa PDP, hinahati? Sinasabi si Pangulong Duterte ang Vice President. Bakit nagagalit ka at sinasabi mong hinahati ang PDP? Sandali, ang pagkaalam ko, hindi naman Vice President ang tatakbuhin mo dahil sa mga lumalabas na mga picture, kanta. At ang balita nga natin, yung kanta na yan, nung ibong mangmaylayang tumigas,
Nung panahon pa, December 2022 pa daw pinagawa yan. Ha? Kwento nung isang vlogger nating kaibigan, nakilala nyo naman yun, si Palamura. Nakausap daw niya mismo yung composer at 2020 pa yan pinagawa. Ibig sabihin, matagal ng plano, di umano, ni Senator Manny na eventually tumakbo, wala siyang pakialam kung sino ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Abay, nagalit. May mga nagalit din. Ha? Mamaya, papakita ko sa inyo kung sino yung nagalit na yon. Ito muna, pakita na natin para maganda. Ito, nagalit to. Ito. Itong balalay, isang balalay at sa tingin ko, sip-sip din ito kay Pacquiao. Hindi ko alam kung bakit sip-sip ito kay Pacquiao. Nagalit ito yung spokesperson ng PDP. Ayan. Ayan ang sinabi niya. Sana yung pondo para sa mga vloggers, online commentators, and trolls nila ay ginagamit na lang sa pagtulong sa milyong-milyong pamilya na nagugutom, may sakit at wala ng pag-asa. Ang lupit. So, kesyo meron daw mga vloggers at online commentators and trolls na ginagamitan ng kesya daw gumagamit na bayaran yung mga troll, mga commentators, itulong na lang sa mamamayan. Sabi niya kasi nung 4 days ago, there's a time for politics, now is not the time. Yan yung sinasabi, yung kinote na natin yan, di ba, nung nakaraan. So, kinakampihan niya si Pacquiao. Sabi ko nga una, wala rin pala itong Yagbols di umano. Mr. Ron, actually spokesperson to ng PDP, ngayong congressman na siya. Honorable na daw siya. Honorable na. O di sige. Honorable Ron, ang tanong, sino ba yung sinasabihan yung vloggers, online commentators, and trolls? Wala ba kayong Yagbols para pangalanan itong mga ito? Kasi na magkaalaman. So para mong sinasabi yung mga nagtatanggol kay Senator Bongo, okay? At saka yung mga pabor na Bongo Duterte tandem, yun ang pinag-aaksayahan ng pera. Sino nag-aaksaya ng pera doon? At ginagamit na lang sa pagtulong daw sana sa milyong-milyong pamilya na nagugutom. So ini-imply mo na yung GOAT tandem merong binabayarang troll at mga online commentator. Honorable Ron Monsayak, tanungin kita, kung may Yagbols ka, kung meron lang naman, bakit di mo pangalanan? Kasi ang dali-daling magbintang Magpangalan ka, sino yung mga sinasabi mong vloggers or online commentators and trolls. Bakit di mo sabihin? Yun lang nga sa akin, bakit di mo sabihin? Kami tong mga banateros, tanungin kita? Tanungin kita, meron dito sa mga banateros? Ako, I can speak for myself. Wala akong natatanggap kay Senator Bongo. Meron, isa lang, picture na nanonood sila. Yun lang ang natanggap ko. Sino ba yung mga yan? Sinasabihan mo. Kasi ang mga kumontra sa'yo, sa totoo lang, ang kumontra kay Manny Pacquiao, yung mga nagsusulong ng Go Duterte tandem. So parang ang dating, yung mga nagsusulong na yon, sila yung mga vloggers o online commentators and trolls. Kasi ang alam ko, ang huling tumawag sa mga DDS na troll, mga dilawang tae, lalo na to si Leni Robredo. Siya ang huling tumawag na trolls sa mga DDS. Abay, gusto mo ba mahanay kay Leni Robredo? Yung totoo. Magbubulag-bulagan na rin ba tayo? Alam mo, eto Senator Manny Pacquiao Ito lang, gusto ko lang sabihin to, Senator Manny Pacquiao. Weng Inojales, maraming salamat. Pambili ng turon.
Madam Wing, na-miss ko yan itong weekend. Bibili talaga akong turon bukas dahil sa binigay mong yan. Thank you very much. Hindi, ito lang Senator Manny Pacquiao, ito seryoso. This is a serious matter ha. Ito seryoso ito. Senator Manny Pacquiao, sa totoo lang po, ako naniniwala ko, deep in my heart, deep in my soul, you are such a good person. Sa tingin ko, you will be a good leader someday. Sa tingin ko, you could be a good leader. Okay? And I think now you are a good leader. Sa tingin ko, napakabuti ng puso mo at kaluluwa mo para magsilbi sa ating bayan. Ang isa lang ako nakikita kong problema, Senator Manny, and I hope makarating to sa'yo. Senator Manny, as brothers in Christ, this is one thing that I would like to say to you. Remember this. Yung mga taong nasa paligid mo, delicates po yan, sir. Sa totoo lang, yung mga nagdidiktat bumubulong sa'yo, delikado po yan, sir. Yan o ang karamihan ng sinasabi ng mga taong humahanga sa'yo at na-disappoint sa'yo. Bakit to? Hindi ikaw yan nagsasalita eh. Hindi ikaw yun, halatang-halatang hindi po ikaw yan. Marahilo may mga sumusulsul sa inyo na hindi maganda. Marami sigurado sa inyo ang, alam naman natin sa politika na sip-sip. Marami dyan ng sip-sip dahil gusto kang manalo, dahil gusto nilang posisyon pagkatapos at ayaw nilang umalis sa kanilang pinagkakaupuan. Dahil alam naman natin na ang ruling party ngayon ay PDP. Sir Manny, sa totoo lang, ito lang ang baka naman sabi mo nga sa iyong post, itong huling post, na hindi parang ganito, na parang hindi mahalaga yung how many times you na bumagsak ka, but ang importante yung how many times kang bumangon. I think there's still a time for you to change your people. The people surrounding you, the people na pinakikinggan mo, I think meron pang panahon. Tanggalin mo yan, sir. Malamang iboboto ka, baka ikampanya pa kita eh. Kung sakasakali. Kasi lang sir, yung mga nakapaligid sa'yo, mga katabi mo, wala ho yan, sip-sip lang ho yan. Saka sir, tingnan nyo yung background niya mga yan. Ay nako, Alan Better! Maraming salamat po. Thank you very much. Kasi po, Sir Manny, sa totoo lang, hindi naman ho kayo nasisira dahil sa inyo. Nasisira ho kayo dun sa mga katabi nyo, nakapaligid ho sa inyo. Sayang ho, maganda ho yung puso ninyo. Nakausap ho kayo ni Mocha. Alam mo, tuwan-tuwa si Mocha nung nakausap kayo. Dahil kitang-kita niya ang sinseridad sa inyong puso. Kaya lang ho, may problema talaga eh. Iba na ho kayo pagdating sa politika, naiiba. Sayang, Sir Manny. Sayang, Sir Manny. Baka ho, pwedeng baguhin nyo yung mga naong nasa paligid ninyo. Kung gusto nyo ng malinis na paninilbi sa bayan, simulan nyo ho dun sa mga nyo, nasa paligid sa inyo, linisin nyo na kaagad yan. Mabibilib ako sa inyo pag nalinis nyo na yung mga nasa paligid ninyo. Kasi kung gusto nyong linisin ng bayan natin, unahin mo yung mga kagrupo mo dyan. Yan ang sisira at maghahatak sa yung pabagsak. Sinasabi ko na sa iyo, na one time, big time ka dito sa comment mo eh. Okay? Anyway. So yun na nga yun. So asan dito yung kulto? Yung kulto, okay. Etong kulto, hindi ko na nasasabihin kung sino, hindi ko na babanggitin, ha. Pero ito yung baling nangyayari. Kesyo sinabi ko daw na itong si BBM hindi pinagtanggol si Pangulong Duterte. At dahil doon, kesyo, pinagbibintangan akong bayaran daw ako. Sabi ko nga, kung gago lang ako, dinimanda na kita. At ito lang, alam mo kung bakit? Patunayan mo, wala eh. Olat na olat ka. Meresa Rangke Kaga, salamat po. Patunayan mo. Kasi ang dating, dahil daw sa dati kasi Cayetano, ay aking pinagtatanggol, ganyan-ganyan.
bayaran daw ko ni Cayetano. Sandali. Tanungin ko ho kayo. Ako, nung maganda ginagawa ni Cayetano, pinupuri ko siya. Pero nung hindi maganda, binanatan ko siya. Saan? Yung sinasabi niyang hindi pa panahon ng ano ba ito? Itong Chacha. O, di ba? Itong constitutional reform. Binanatan ko siya diyan. Yung panahon na binigyan niya ng konting tawag din, temporary ang ABS-CBN, binanatan ko rin siya diyan. O, ako talaga binabanatan ko. Pero pag mabuti, abay, bakit di natin purihin? Totoo naman sa panahon niya, maayos ang kamera. Oh, hindi lang yun. After na sabihin na nating ilaglag siya, abay, todo pa rin ang suporta niya kay Pangulong Duterte. Hindi na wala yung loyalty. Kahit laglag na siya. Sabihin na natin, hindi yun nawala yun. Tuloy pa rin. Oh, sinuportahan kong Vice President siya noon. Bakit? Si Pangulong Duterte. Ano niya yan teammate niya yan Sinusunod ko si Pangulong Duterte. Bakit to? Duterte supporter ako